Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay, ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa."
pagkasalo ng kanyang mga alagad, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang Corpus Christi Sunday. So ngayong araw ng linggo na alaala po natin ang pinakamahal na puso't katawan ni Kristo, the most sacred body and blood of Jesus for us. Ito po ay isang tanda, malaking tanda ng pagmamahal ni Jesus, na patuloy na nanatili siya sa atin sa banal na Eucharistia. Yan po yung ibig sabihin ng pagmamahal. May kaugnayan, may relationship, may presence. At ang presence ni Jesus ay nagpapatuloy sa pamagitan ng Eucharistia. Mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang anak na si Jesus, na naging tao tulad natin. Pero bilang tao, hindi siya makakapanatili sa piling natin ng buong panahon at sa buong lugar. Bilang tao, limitado siya kung saan siya matatagpuan. Kaya limitado ang kanyang pagkilos doon sa Palestine, doon sa Galilee. At bilang tao, limitado din ang panahon na kasama siya natin. Kaya siya'y namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit. Pero bago siya umalis, sa kanyang huling hapunan, binigay niya ang kanyang sariling laman at dugo sa atin bilang pagkain. Kahit na siya'y aalis na sa atin, gusto niya pang manatili sa atin. Ngayon, iba na ang anyo ng kanyang pananatili. Kung noon nanatili siya sa atin sa anyo ng isang tao, ngayon ay manatili siya sa atin sa anyo ng pagkain. Kaya ang kanyang laman, sabi niya sa huling hapunan, ay tunay na pagkain. Ang kanyang dugo ay tunay na inumin. At inaanyayahan na tayo na kainin ang kanyang laman, inumin ang kanyang dugo. Ito po'y iniwan niya sa atin. Kaya ngayon, bilang tinapay, bilang pagkain, makakasalo na natin si Jesus sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Kaya talagang totoo, hindi na tinapay ang ating tinatanggap, ngunit katawan ni Kristo. Hindi na alak ang ating inuunom, kundi dugo na ni Kristo. Sinabi niya, ito ang kalis ng dugo ng bagong pagtitipan sa inyo. Kaya ngayon po matatanggap na natin si Jesus kahit na nasaan tayo. Kaya pumunta tayo sa Maynila, pumunta tayo sa Batangas, punta tayo sa Mindanao, magsimba tayo, nandoon si Jesus. Matatanggap natin siya sa Hong Kong, matatanggap natin siya sa Tokyo, matatanggap natin siya sa Bala Komunyon sa US o kaya sa Europa, nandoon si Jesus. Buong panahon, buong lugar. No? Kaya the Eucharist universalizes the presence of Jesus for us. Kasi mahal niya tayo, gusto niyang manatili sa atin. Ang banal na misa ay hindi lang kainan, hindi lang piging. Ang banal na misa ay isang sakripisyo.
Ito ang pag-aalay ni Jesus. Siya ang dakilang saserdote na nag-alay ng sarili. At siya rin ang dakilang sakripisyo na inialay. Noong lumang tipan, ang mga nag-aalay ay mga saserdote. Sila yung mga galing sa lahi ni Aaron, mga Levites, mga Aaronites, na sila yung tagapag-alay ng mga sakripisyo. At ang mga sakripisyo na inaalay nila ay mga hayop na kanilang kinakatay. Kinukuha nila ang dugong yon at yan yung winiwisik sa mga tao, winiwisik sa mga altar na pinagsasama ang tao at ang altar sa pamagitan ng dugo ng mga hayop. Pero ngayon, iba na. Ang kordero o kaya yung batang tupa na inaalay ay hindi na isang hayop kundi si Jesus na mismo. Kaya siya ay tinawag ni Juan Bautista na kordero ng Diyos. Ibig sabihin ang sakripisyong iaalay. Ang dugo niya ngayon ang maging tatak ng ating bagong kasunduan sa Diyos. Ang kasunduan natin ay nasa dugo pa rin, ngunit dugo na ni Jesus na ibinuhos para sa atin. Kaya pinag-iisa tayo ngayon sa ating kasunduan sa dugo ni Jesus. Dahil sa inalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Kaya po ang banal na misa ay sakripisyo. Ngunit sana po, hindi lang yan sakripisyo ni Jesus. Sakripisyo din natin. Kaya sa loob ng misa, nag-aalay din tayo. Kaya nga mayroon tayong pagbibigay ng balikhandog. No, ng ating kontribusyon, may offertory tayo. Pero ang alay natin, hindi lang pera natin. Pati yung ating mga gawain, yung ating mga panalangin, yung ating mga kalungkutan, kahirapan, pwede nating ialay kasama sa pag-aalay ni Jesus. At ang lahat ng naiaalay ay naging banal. Kaya pinababanal ng ang buhay natin sa pamagitan ng pag-aalay din natin ng ating sarili kasama sa pag-aalay ni Jesus. Kundi hindi lang inalay ang kanyang katawan. Binabahagi din sa atin ang kanyang inalay. Kaya may komunyon sa banal na misa. No, ang inalay ay pinakain sa atin. Ito'y nagpapalakas sa atin sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Yung mga Israelita noon ay pinalakas sa kanilang paglalakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon sa pamagitan ng manna, ang tinapay na sabi nila ay galing sa langit. At iyan po ang nagsustento sa kanila sa 40 taon na kanilang paglalakbay. Tayo ay naglalakbay din sa buhay na ito. At ang paglalakbay natin ay patungo sa lupang ipinangako sa atin na walang iba kundi ang langit. At nagsusustento sa atin ay ang katawan ni Jesus. Siya yung nagpapalakas sa atin habang tayo ay naglalakbay patungo ng langit. Ang tahanang nag-aantay sa atin. Kaya hinikaya tayong madalas na magkomunyon. Kada misa natin, sana po'y nakakapagkomunyon tayo. At maging conscious tayo kung ano at kung sino ang tinatanggap natin. Walang iba kundi si Jesus. Kaya hindi na kaiba si Jesus sa atin. Pumasok siya sa kanyang ating katawan at sinasamahan tayo. Maganda rin na sa loob ng araw, kung mayroon tayong pagkakataon, dalawin natin siya sa banal na sakramento, sa tabernakulo. Kaya sa mga simbahan natin, mayroong maliit na ilaw, nag-aandap-andap na nagpapaalaala sa atin. Lumapit kayo. Samahan natin si Jesus. Nandiyan siya. Nag-aantay sa atin. So in a way, our awareness of the presence of Jesus during the Mass is prolonged by our visits to the Blessed Sacrament. Kaya napakaganda po na magbigay tayo ng panahon, lalong-lalo na kung malapit lang naman sa atin ang simbahan, na dumalaw tayo at mag-visit sa Kanya. Kaya makikita po natin na ang banal na katawan at dugo ni Kristo ay tanda ng pag-ibig
ng Diyos na inaalok sa atin. Ang dugo ni Kristo ay ang tatak ng ating kasunduan sa Diyos. Pinatatatag nito ang kasunduan. Ang katawan ni Kristo, siya po yung nagiging sustento natin sa ating paglalakbay patungo sa Ama. Inaalok po sa atin yan. Pinapalakas tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tanggapin po natin siya at tanggapin natin siyang palagi. So, yan sana po ang magiging bunga ng ating konsiderasyon ngayong linggo ng Corpus Christi. Na madama natin na mahal tayo ng Diyos. Na makita natin na ang banal na Eucharistia ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Kung alam po natin yan, hindi tayo magdadalawang isip o mag-aalangan na magsimba. Ayaw niyo bang magdiwang ng pag-ibig ng Diyos? Ayaw niyo bang maranasan uli ang pagmamahal ng Diyos sa atin? At sa ating pagsisimba, hindi lang tayo tumatanggap, tayo ay nag-aalay din. Kasi now we have something to offer during the Mass. Hindi lang ang ating material na pera, ngunit pati na yung ating mga hangarin, ating mga problema, i-offer natin sa Diyos. At sa loob ng isang linggo, kapag dumaan tayo sa mga karanasang ito, masabi natin na offer ko na to sa Diyos. Biblindisyonan ng Diyos itong project na ito, itong gawain ito, itong pakikisama ko sa mga pamilya ko, nabindisyonan ng Diyos ito, na ialay ko na. At tanggapin din natin siya sa ating banal na komunyon at madalas. At kung maaari nga, bisitahin natin ang Blessed Sacrament sa may pagkakataon na magdasal tayo sa harap niya. Pero itong katawan at dugo ni Kristo ay tinatawag din nating Eucharistia. Nang ibig sabihin ng salitang Eucharistia ay pagpapasalamat. Ito ay pagdiriwang ng pagpapasalamat natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung ito nga ay tanda ng pag-ibig ng Diyos, tanggapin natin ng may pasasalamat ang pag-ibig ng Diyos. At yan po'y ating isa sa buhay. Kaya dahil sa tayo nagpapasalamat, tayo'y palaging grateful sa Diyos. And this will keep us on in our day-to-day struggles that I am loved. I am thankful of the love of Jesus for me. At tinatanggap ko ito at pinapalakas niya ako sa ating paglalakbay sa buhay na ito.